Good morning Mindanao, Philippines. Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Salamat sa ating Amang Diyos na nandito naman tayo sa loob ng bahay dalanginan para sumamba sa Kanya. Kaibigan, kapatid, ang paksa ngayon ng ating pag-aaralan ang tungkol po sa iba't ibang mga relihiyon. Kung wari sila, nagbabasa ng Biblia. Pero ang kanilang mga ginagawa ay mga gawain ng mga masasama. Ngayon, mag-una tayo dito sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya, kahit daw ay ang buhay niya ay handa niyang ibigay para lamang sa kanyang mga kapatid. Kung ganon, bakit niya kinasuhan ang kanyang mga kapatid? Bakit tinitiwalag niya ang kanyang mga kapatid? At ang masakla pa, kung sino ang mga taong tumulong kasi nasa korte na sila, kung sino ang mga taong tumulong ng kanyang mga kapatid ay pinagbabaril, pinauulanan ng bala. Ang sabi niya, kahit daw ang buhay niya ay handa niyang ibigay para lamang sa kanyang mga kapatid. Kasinungalingan. At may mga pastor pa rin, may mga ministro sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng mga kasamaan. May mga ministro na nangloko, dinuloko niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga membro. May ministro na kasi every year may may happy-happy ang bawat ministro. At yung isa namang ministro ay nagsasabi, sana mayroon tayong makuhang baboy para ating malitsyon. Ngayon, siyempre may isang mang-aawit na miyembro nila nag-alaga ng baboy para mapalitan ng bago ang kanyang tuga. Natapos na lang ang taon. Sige, balik-balik doon sa kanilang opisina, yung mga awit na kinuha nila yung baboy para gilitso nila, hanggang ay nawala sa kanyang matinong pag-iisip yung babaeng mga awit. Ano pa? May isang ministro din sa Iglesia ni Cristo na kung wala, imagine nakatira yung asawa niya, may asawa yung ministro na yan. Ang nakatira sa pastoral house, yung tunay na asawa niya. Yun namang isang babae, maganda rin na babae, ang hanap buhay ng kanyang asawa, kuminsan sa 1 linggo makauwi, kuminsan sa 2 linggo makauwi. At ito pa,
Yung babae na kabit niya, inaarkirahan niya, nagupa siya ng bahay at doon niya ibinahay yung babae. Ano pa? Dito tayo ngayon sa Katoliko. May mga pari kasi, nabalita kasi, may mga pari na sumasayaw, nakipag-lips to lips, nakipaghalikan sa kanyang mga membro. At mayroon ding isang doktora na membro ng Katoliko, palaging nagpunta doon sa sambahan nila hanggang nagulat na ang asawa na lalaki. Kasi yung pare na yan ay palagi nang dumadalaw doon sa bahay ng doktora. Nagulat na yung asawa, yung lalaki, yung asawa ng doktora. Hindi nila alam na naglagay ng kamera yung asawa ng doktora, yung lalaki. Doon niya nakita nga yung pari pala at yung doktora na yan ay may kabit. Yun bang nakasulat sa banal na aklat noong ipagamit pa ang Biblia? Ang sabi, huwag kayong gumawa ng pagkakasala tulad ng mga pang-aapid. May pari din na taga Hingoog City, yung organista nila, maganda kasi yung babae, ay pinatayuan niyang bahay. Nagkaanak sila, hindi kay isa, naging dalawa pa. Makikita ninyo yan doon sa Medina, Misamis Oriental. Tandaan nyo ha, nagmula tayo sa iglesia. Sunod ang Katoliko. Dito naman tayo sa baptis. Yung pastor ng baptis, may dalaga na pinag-aaral niya. Ngayon, siyempre dalaga kasi. Yung dalaga na pinapaaral ng pastor, nakagusto ang pastor. Ngayon kasi yung dalaga may nobyo, may kasintahan. Noong nag-propose ng yung lalaki, yung kasintahan ng dalaga na pinagpaaral ng pastor, galit ang pastor. Ang sabi ng pastor ng baptis, handa kong iwanan ang aking pamilya nang dahil sa iyo. Ngayon, ano ang ginawa ng pastor? Ang ginawa ng pastor, nag-hire siya ng hired killer. Yun palang hired killer na yan ay isa ring pastor nila. Binaril yung binata at namatay.
Marami pa. Marami pa akong nakikita na mga masamang mga gawain ng iba't ibang mga relihiyon. Ituwid natin mga kaibigan, mga kapatid. Dito kayo sumunod sa mga sinasabi ko sapagkat ang aking mga sinasabi ay totoo. Hindi ko sinesiraan yung mga relihiyon nila. Ang akin lang ang pagtuwid. Sana maituwid nila na yung mga ginagawa nila ay hindi po tama. May mga tao sa iba't ibang mga reliyon, tingnan mo para silang banal. Palagi silang may suot na mga rosaryohan. Pero sila, ubod ng kasinungalingan ang mga ginagawa nila. Lahat ng mga kasamaan, nandyan po ang pagnanakaw, ang pagpatay. Kaibigan, mga kapatid, silang lahat ay susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Napakalapit na. Malapit na talaga. Bakit po gusto ni Satanas yung diablo na yan na marami siyang mga taong gusto niya na lituhin ang mga tao para marami siyang makasama doon sa dagat-dagatang apoy. Alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, kahit yung mga engkantong mga itim at mga engkantong puti, takot sila. May mga hari pa sa mga engkantong nagsasabi sa akin na sana po ay idalangin ko sila para pagdating ng araw ng paghuhukom, sila po ay maliligtas. Ang amang Diyos, siya ang bahala. Ang lahat, gagawin niya, kukunin sila at susunugin talaga. Bakit ngayon, dito sa mundong ibabaw, maraming mga sakuna? Nandyan po ang mga paglindol, nandyan po ang mga bagyo, ang baha. Ngayon lang kahapon, nandoon na sa Albay ang bagyong Ida. Mayroon namang susunod. Ada ba yun o Ida? Ada. Mayroon pang isang musunod. Nandito na. Nakapasok na ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Bakit na nangyayari iyon? Sapagkat iyon ay babala ng ating amang Diyos. At iyon din pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo na darating talaga ang mga sakuna. May mga pagputok ng bulkan. May mga nagugulat na mga tao. Ang lupa ay naging tingnan mo. Lupa yan pero kumikilos. Parang humihinga. Bakit nangyari iyan? Ang ibig sabihin, matakot ka
sa ating amang Diyos. Magbulay-bulay ka na. Buksan mo ang iyong puso't isipan at palagi kang manalangin. Ano po ba? Di ba may mga gira? Di ba nagsabi na ko nung una na talaga darating ang gira? Ang Cambodia, palagi sila nagira. Bakbakan araw at gabi. Ang Israel at Iran, palagi silang nagigira. Bakbakan araw at gabi. Ang Russia at ang Ukraine, matagal na po yan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa ang kanilang bakbakan. Sapagkat, iyon po ay nakasulat na mula pa noong ipagamit pa ang banal na aklat. Ano po ba ang sabi ng ating amang Diyos? Kasi nakita na kasi sa Diyos na darating ang araw na gagamitin nila ang Biblia para makalikom sila ng maraming pera. Ngayon, noong sinabihan ng ating amang Diyos, si Daniel, ang sabi ng ating amang Diyos, Daniel, Daniel, isira mo na yung Biblia. Padlakan mo na ito. Ang ibig sabihin, huwag mo nang gamitin. Kasi nakita na ng ating amang Diyos na gagamitin nila iyan para lukuhin ang mga tao, lilituhin ang mga tao, para lang sila makalikom ng maraming pera. Ang Iglesia ni Cristo may pagsampas lang ni araw ng Miyerkules, araw ng Huwebes, araw ng Sabado, araw ng Linggo. Ang Katoliko, araw-araw. Para makalikom ng maraming pera. Pero ano ang sabi nila? Hindi man namin pinilit. Sa mga tao man lang yan. Sa mga membro lang yan. Kusang loob lang na ibinigay ng mga membro. Yun ang sabi nila. Lahat ng mga reliyon gumagamit ng Biblia. Kasi kapag hindi sa gumamit ng Biblia, walang pera, walang 10%. Yung isang dragon na akala niya matumbasan na niya ang kapangyarihan ng ating amang Diyos, nakipaglaban siya. Sino po ba ang isang taong dragon na yan? Siya po ay founder ng Pentecostal. Sino ang pangalan niya? At ano ang ginagawa niya? Ang ginawa niyang pagsamba doon sa kanila. Sa Amerika yan. Ang ginawa niyang pagsamba, nakipag-sex yan sa mga babaeng mga membro niya at ang mga membro niyang mga lalaki, mga binata, ginagamit din niya. Ang pagsamba na yan ay tiyak na ginagawa ng dyablo na yan.
Biro mo, kung ikaw ay binata, gagahasain ka sa pastor na yan. Ano po ba ang pangalan sa pastor na yan? Ay si Charles Pax Parham. Kung may cellphone ka, tingnan nyo sa Google kung ano ang mga ginagawa niya ni Charles Pax Parham. Hindi ko kayo sinisiraan, kaibigan, kapatid. Ang akin lang, gusto kong maituwid sa tao na yung mga relihiyon na yan ay kasuklam-suklam sa harap ng ating Amang Diyos. Tandaan nyo ha, at ang anak sa dragon na yan ay isang inchik. Tandaan nyo, isang insik ha? Sino po ba yung insik na yan? Siya si Peter Siu Yung-si. Si Peter Siu Yung-si, siya ang anak sa dragon. Ano ang ginagawa ni Peter Siu Yung-si? At ano po ba ang natapos niya? Ang natapos ni Peter Siu Yung-si ay isang mechanical engineer. Ang sabi niya, kaunti lang ang kita ko sa pagka-mechanical engineer ko. Tatayo ako ng relihiyon na tatawagin ng born again. Dito na. Yun na. Matagal na po akong nagsasabi na ay yung tinatawag na born again, hindi yan totoong born again. Itong Holy Quadro G Religion Incorporated, ito ang tunay na born again, kaibigan, kapatid. Ano po ang yung born again na yan? Yung ginagamit, itinayo ni Peter Siu Yung-si. Ngayon, lumaganap na sa buong daigdig. Di ba insik yun si Peter Siu Yung-si? Ano po ba ang kanilang relihiyon ng mga insik? Ang tawag sa kanilang religion ay Tripitaka Buddhista, Budismo, Buddha. Yun. Kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Ang tawag sa kanya, ito ang masasabi ko, hindi sila born again. Ang tawag sa kanila, born again. Susunugin sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, ito naman, itong Mormons na ito, sino po ba ang founder ng Mormons? Si Joseph Smith. May kapatid pa ring Smith na yan na gumamit din ng Biblia. Ano ang sabi ni Joseph Smith? Nanguha ako ng kahoy na panggatong doon sa bukid. At naabutan ako ng gabi. Nakakatulog ako sa puno ng kahoy. At nagpakita sa akin ang Diyos, sabi niya. At ako'y iniutusan. At sabi niya, inuutusan daw siya na ipahayag ang tinig sa 7 kulog. Naku po. Yun ang tanong ko sa kanila. Ang tanong ko ito ganito. Noong narinig ni propetang si Isaias ang tinig sa 7 kulog, isulat na sana ni propetang si Isaias. Pero may narinig
natinig si propetang si Isayas mula sa langit na nagsasabi, huwag mong isulat sapagkat hindi dapat isulat. Ang tanong ko sa mga Mormons na yan, sino ang sinungaling sa kanila? Si Joseph Smith ba o si propetang si Isayas? Sinong sinungaling? Sino ang ubod ng kasinungalingan? Di ba ang diablo na yan? Di ba ang satanas na yan? Naku po. Naawa ako sa iyo mga kaibigan, mga kapatid. Sumunod kayo dito sa akin, kayong lahat na nasa malayo. Ang Holy Quadro G Religion Incorporated, ito ang tamang daan. Ito ang sasakyan patungo sa bagong lupa at bagong langit na nandito na. Malapit na, napakalapit na. Susunugin talaga ang mundong ito. Pero ano ang sinasabi sa mga reliyon na yan? Anong sabi nila? Dito daw sa mundong ito, itong planet Earth natin ay wawasakin daw. At hindi nila alam na ang mundong ito dito susunugin ang lahat ng mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan, ang lahat ng mga tao at ang mga engkanto, mga puti at itim, dito sila susunugin. Yung bagong langit at bagong lupa, yun ang tinatawag na bagong Jerusalem. Ang ating mga scientist, gusto nila lalagyan ng pangalan yung Earth na yan, yung planet na hanggang ngayon hindi pa nila nalagyan ng pangalan. At itong Mindanao na ito ang land of promise na sinasabi sa banal na aklat. Dito, tatayo at titindig ang isang tao na magtuturo sa inyo sa mga tunay na mga aral na sinasabi ng ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, sino sa inyo ang gustong susunugin? Walang taong magtaas ng kanyang kamay na gusto siyang susunugin. Pero bakit po ba na ang mga tao na yan hanggang ngayon ay silang lahat gumagawa pa ng kasamaan? Kaibigan, kapatid, ang ating Amang Diyos noong una, maririnig pa niya ang mga dalangin ng tao hanggang dumating ang araw na galit ang ating Amang Diyos. Nagpalayo na siya sa tao dahil sa sobrang kasamaan ng tao. Pero dahil sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagmamahal sa tao. Kasi iniwan na kasi ng ating Amang Diyos ang tao. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa tao, siya ang naglikha sa tao. Nagpadala siya ng tao na para maging mamagitan mula sa tao at sa kanya, sa ating Amang Diyos. Ano ang pangalan? Ang pangalan na yan ay Panginoong Hesus Kristo. At ano pa ang ano ang ginagawa ng tao?
Ang gusto nila na ang Panginoong Hesukristo ay tatawagin na Diyos. At anong paliwanag ng mga baptista? Ang Diyos daw, ang Panginoong Hesukristo. Yun ang tinatawag lang. May tinatawag sila na Mighty God and Almighty God. Malaking Diyos at maliit na Diyos. At pwede rin siyang pumasok doon sa aso. Kaibigan, kapatid, ang sabi ko noong una pa, kung ang Diyos mo napapasok sa aso, kung siya ay ano pang tawag noon? Mabunalan. Kung siya ay mapalo, mapatay yung aso, wala ka na Diyos. Ano po, di ba po? Kaya napatay ba yung aso? At ang Diyos daw na maliit, gamay nga Diyos, maliit na Diyos, ay pwede rin papasok sa kalabaw. Mayroong kalabaw na nainitan, nagutuman. Kung sungayin ka ng kalabaw na yan, patay ka. Mali na mga pagtuturo, mali na mga kaisipan. Kaya ang aking karapatan ay ituwid natin. Ituwid natin. Ito ang tama. Dito sa Holy Quadrilogy, iisa lamang ang tunay na Diyos na nasa langit. At ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. Ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang kalagayan ay tao. Ang karapatan ng ating Panginoong Hesukristo ay tagapamagitan mula sa tao tungo sa Amang Diyos. Ito ang tama. Kaibigan, kapatid, sana po ngayon alam na natin na mayroon ng social media. Sana po kayong lahat na nasa malayo, alam kong mula sa Tagalog, ma-translate ninyo sa English o ano ang inyong mga wika. Sumunod kayo sa aking mga tinuturo sa inyo. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po ay manalangin.